92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Kavais. Andito na ang bagong baby ng bayan. Pero promise, hindi kita baby-tawan. Andito na rin ang bagong magiging bestie ng mga e-abap na binitawan. Siyempre, walang iba yan. Ang baby mo pagdating sa radyo, ang nag-iisang DJ Main for the main event. Kaya naman, samahan niyo ako ngayong gabing ito hanggang 12 midnight tayo. Happy Tuesday night sa lahat ng baby kong nakatutok at nakikinig. Mga ka-vibes sa talaga namang ginagawa tayong favorite, mga taga-Metro at Mega Manila. Magandang gabi po sa inyong lahat. At tayo rin ay sabayang napapakinggan dito sa 102.3 Baguio, 97.5 Jensen, and through our FM Radio Philippines app, Mapaluson, Visayas at Mindanao. Maayong gabi sa inyong tanan. At magandang umaga naman sa lahat ng OFW natin na nakatutok ngayong oras na ito. Kayo po ay mag-iingat dyan. At sa lahat ng drivers, security guards, mga wet market natin, mga establishment, mga convenience stores, mga kapulisan sa lahat ng police stations, mga barangay, mga tanod natin na napakasipag na tayo ang ginagawang pampagising para naman magkaroon sila ng enerhiya. O, enerhiya talaga. Oo, ng energy para pumatrol. At sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon, mga ka-vibes at baby kong team bahay na nakahiga habang nakangiti dahil sila ay nakikinig na at naririnig na nila at nabubuo na ang kanilang gabi at nawala na raw ang pagod nila nang narinig nila ang boses ni DJ Main. Grabe naman talaga yon. Talaga namang tumatayo. Alin ang tumatayo? Ang mga tuhod nila. Oo, kahit gabing-gabi na. Parang gusto na nila agad magtrabaho. Diba? Maganda yan. Ginagawa niyo akong inspirasyon dahil kayo ang aking inspirasyon. At syempre, paalala. Nako, alam niyo na ba ang balita? Si-share ko lang ito. Tumataas ang ating HIV cases. Akalain niyo yon 500% among ages 15 to 25. Kaya naman po pinapaalalahanan ko ang ating mga ka-vibes. Kung ikaw ay nanay, ikaw ay may pamangkin, apo, at yung mga nakikinig sa atin ngayon na mga kung may minor de edad o nasa tamang edad na, gabayan po natin ang ating mga anak, ang ating mga kabataan na dapat sa tahanan magsisimula yan. Maging open-minded tayo sa pagturo ng tama. Lalo na ang mga contraceptives dapat tinuturo natin sa kanila. Nang sa ganun, kahit papano mabawasan ang ganitong sitwasyon na tumataas na ang cases. Sana maging eye-opener ito para sa ating lahat. At ito nga, tayo ay live na live. Yes, sa lahat ng nakikinig sa atin, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming YouTube channel, this is the right time. And this is the sign para mag-subscribe ka na. Dahil tayo ay live na live sa ating YouTube channel, 92.3 FM Radio Manila. Ayan, magandang gabi sa iyo, Mary Delay, Gloria Constantino Mesiano, Boss Noy, Adrian Sabroso from Rosario, Cavite. At gusto ko rin batiin ng happy or advance happy birthday, Ronnie D. Gumakay, RCJ, and Roberto G. Batohinog. Wishing them a happy and grace-filled birthday, sabi ni Bernard TV. Nakakatuwa no, ang daming sineselebrate ng mga kaibigan ni Bernard araw-araw o gabi-gabi. Na talaga namang napakaraming kaibigan na nagbo-birthday. Ayan, happy birthday sa inyong lahat. Ayan, Comet Ben, magandang gabi sa'yo. At Daniel Yap, at sa lahat ng nakikinig sa atin. Kaya naman, huwag na natin patagalin ito. Sino kaya ang nag-confess? Ano naman kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman, tara na sa main confessions. May mga lihim ka bang gustong sabihin?
o mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. DJ Main, ako nga pala si Brix, 25 years old at nakatira ako sa Pasig. Inaabangan nga pala kita dito sa amin nung ikaw ay nagreyna, Elena. Para kang Diyosa na bumaba sa lupa, DJ Main. Bagay sa'yo ang gold and silver na gown. Kasalukuyan nga pala akong nagtatrabaho sa isang grocery store bilang backer. Maliit lang ang sahod pero dahil masinop ako, nakakaipon ako ng pera. Narito ang aking confession, DJ Main. Nakilala ko sa aking trabaho ang isang babae na itago na lang natin sa pangalang Abeng. Cashier si Abeng sa aming trabaho. Malapit siya sa mga kalalakihan. Dahil dito ay madalas siyang naluloko at nababastos. May itsura din kasi si Abeng. Mahilig siyang mag-TikTok at kadalasan ay sexy ang mga content niya. Isang araw, kinausap ako ni Abeng ng masinsinan. Pwede ko daw ba siyang pautangin dahil may kaunting savings naman ako, pinahiram ko muna siya ng pera. 10K ang hiniram niya, DJ Main. Ibabalik na lang daw niya sa susunod na sahod. Pagkatapos kong ibigay ang pera ay biniro ko pa siya na may kasamang kiss ang bayad niya. Pareho kaming natawa. Medyo crush ko din kasi si Abeng. Lumipas ang ilang buwan ay hindi pa din nakakabayad ng utang si Abeng. Nakailang PM na din ako sa kanya tungkol dito. Puro pangako lang ang inabot ko sa kanya. Medyo naiinis na nga ako. One time, nag-message si Abeng. Magpunta daw ako sa bahay nila. Doon daw siya magbabayad ng utang. Since kailangan ko na yung pera, pumayag naman ako at pinuntahan ko siya. Pagdating sa bahay nila, tinapat ako ni Abeng na wala pa daw siyang pera. Pwede bang bayaran muna kita sa ibang paraan? Kakalingan ko naman para hindi ka lugi sa kabayarang gagawin ko. Napalunok ako, DJ Main, dahil wala akong masyadong karanasan sa mga babae. Natukso ako. Tila ba may puwersang biglang nabuhay sa ibabang parte ng katawan ko. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin habang isa-isang nababawasan ang kanyang kasuotan. Sa kanyang sariling paraan ay nagustuhan ko ang paraan ng pagbabayad ng utang. Lumipas sa mga araw ay madalas pa din kaming magkita ni Abeng sa trabaho. May pagkakataon na humihiram ulit siya ng pera. Tumatanggi na ako. Biglang nagtampo sa akin si Abeng, DJ Main. Although, nag-enjoy ako sa paraan ng pagbabayad niya. Parang hindi naman ito tama. Ayokong gamitin ang katawan niya kapalit ang halaga ng inutang niya. Ano sa tingin mo, DJ Main? Tama ba ang ginawa kong pagtanggi? From Brix ng Pasig City. Kung ikaw si Brix at ganito ang ginawa ni Abeng, ganitong way para bayaran ka sa utang niya, masaya ba ang pakiramdam? At pahiramin mo ba ulit siya ng pera kapalit ng kanyang katawan? Kaya naman pwede kayong magbigay ng inyong komento dito sa ating YouTube live stream 92.3 FM Radio Manila. Tinatanong ako ni Brix, tama ba ang ginawa kong pagtanggi? Oo, tama, dahil unang-una hindi ka naman sugar daddy. 'Di ba? Para ganyan yung maging kapalit. Na tinulungan mo, tapos ang kapalit,
ang katawan niya. Kaya tama yung ginawa mong pagtanggi. Una sa lahat, hindi tama na ang isang babae o sino man ay magbayad ng utang gamit ang katawan. Lalo na kung may pahiwatig na kapalit sa tulong na ibinigay. Gaya ng biro mo, Bricks, sa kanya, kasamang kiss. Kahit na pareho kayo nagtawanan noon, may dalang implikasyon ng ganitong biro, lalo na kung may halong gamit at pabor sa usapan. So sa part na ito, may pagkakamali ka, Bricks. Kasi may mga taong hindi marunong mag-take o hindi madadaan sa biro at iba nila ito itinitake. Diba, tinitake nila ito as half-meant joke. Pero still, sana inisip ni Abeng yung actions na ginawa niya. And yung pera kasi na hiniram niya sa'yo, ay pinaghirapan mo ito. Sana, ibinalik niya din sa'yo ng pera din, diba? Although, lalaki ka, Bricks, I'm sure pumalakpak ang tenga mo sa narinig mo. Ganyan naman kayong mga lalaki talaga, di ba? Marupok kayo. Sabi nga, di ba, palay na ang lumapit sa manok. Syempre, anong gagawin mo? Alang naman titigan mo. Di ang gagawin mo is tutukain ito. Di ba? Totoo naman yun. Pero kasi kahit papano, ay naman na hindi ka naman yung klase ng lalaki na bastos. Kasi naramdaman mo yung guilt And you know na maling-mali itong ginagawa ni Abeng. Masyado niyang binaba ang value at worth niya as babae. And naiintindihan kita, Bricks. Dahil gusto mo siya, kaya kahit papaano, di mo ginusto yung ginagawa niya na ginagamit niyang pambayad ang katawan niya. Kaya, tama, yes, ang ginawa mo this time, ang pag-no sa kanya. Ibig sabihin niyan, nire-respeto mo itong si Abeng at di mo siya tinitake advantage. Kaya swerte talaga si Abeng. Kasi kung ibang lalaki yung nasa posisyon mo, nako, kahit pa may gusto ka sa kanya, talaga naman, sasamantalahin nila yan, yung pagkakataon na yan para magparaos kay Abeng. Pero ikaw, mas pinili mo pa din lagyan ng boundaries, yung personal mong damdamin at yung pabor na nilapit niya sa'yo. Kaya ngayon, ano ba ang dapat mong gawin, Bricks? Kung totoong may malasakit ka talaga kay Abeng, kausapin mo siya ng masinsinan. Kausapin mo siya ng maayos. I-clear mo na hindi mo siya tinulungan dahil may ini-expect kang kapalit. At wala kang ini-expect na kahit ano ka mo, even yung katawan niya. Kumbaga pinahiram mo siya dahil, ayun nga, naawa ka dahil baka kailangan niya. So ang ini-expect mo in return, pera yung pinahiram mo, pera din yung ibabalik. Okay lang sana kung katawan mo ang hiniram niya, di ba? Para katawan niya rin ang ibabalik sa'yo. Di win-win situation kayo nun, di ba? Pero ganun talaga ang buhay. Alam naman natin na napakahirap ng buhay ngayon at importante ang pera. Lalo na ang dami nating babayarin at tumataas na ang mga bills. At prayo nating unahin yung mga dapat kamo. Especially ito, hiniram niya ito sa'yo. Kahit ikaw ay may paglalaanan sanang importante. Dahil lumapit siya sa'yo, naawa ka sa kanya, at the same time, sabi mo nga may gusto ka sa kanya. Ganun tayo pag gusto natin yung tao Hindi tayo makahindi. Parang andali natin i-please. At sa tingin ko, yun ang nangyari sa'yo, Bricks. So ipaintindi mo sa kanya na may prayo ka ring unahin at bayaran. Kaya pera ang ini-expect mo. Siguro kaya ka pumayag nung una, nandun ka na sa sitwasyon na hindi ka makahindi or naguluhan ka or nag-init o tumayo ang mga tumayo, yung tuhod, diba? Lalaki ka lang, yun nga yung dun Yun yung masakit na katotohanan, lalaki ka lang. So hindi mahirap talagang humindi, diba? Pero ang importante, alam mo yung pagkakamali mo.
at pagkakamali nitong si Abeng. Ito sabi ni William Mortel, ay mali talaga ang pagbenta ng katawan natin. Hindi niya binenta. Ano ka ba? Hindi ka nakikinig, William Mortel. Hindi niya binenta. Pinambayad niya. Magkaiba yung binenta dun sa pinambayad niya, dun sa hiniram niyang pera. Pero dahil may respeto si Bricks kay Abeng, instead of i-judge mo siya sa kanyang actions, ang gawin mo, Abeng, the best thing you can do is itama siya sa mali niya. Pangaralan mo siya. Ipaintindi mo sa kanya na hindi lahat ng lalaking makakasalamuha niya katulad mong may respeto. Kaya sana maging lesson learned sa kanya to, na mas maging maingat siya sa sarili niya. At yung dignidad niya as babae, wag na kamong sirain para sa pera. At kakasabi ko lang kanina, tumataas ang cases ng HIV. Naku, hindi ba siya natatakot sa ganyan? I mean, hindi ko siya ginajudge siya. Pero worst scenario. Paano kung sa iba siya nang hiram at ganyan din ang ginawa niya? Tapos di pa siya gumagamit ng kapote. Kapote, hindi naman naulan. I mean, contraceptives. 'Di ba? Delikado yan para sa kanya. Kawawa naman siya pag siya ay nagkasakit. Nasira na nga yung dignidad niya. Naibaba niya na yung worth niya, yung value niya. Tapos magkakasakit pa siya. Naku na lang, paano na si Abeng? Kaya talaga, mas maganda may magtuturo sa kanya ng kamalian niya. Kasi bawat mali natin, even ako sa sarili ko, hindi ko alam ang pagkakamali ko sa araw-araw. Unless may magtuturo at magkukorek nito. At may magsasabi ng mali ko. Pero it depends on Abeng na lang ha. It depende na lang sa kanya kung iti-take niya to as negative o iti-take niya to as positive. Kasi ako, as my own perspective, mas gusto ko yung tinatama ako sa pagkakamali ko. Hindi ko to tinitake as negative. Hindi ako na-offend. Medyo may hurt. Normal lang naman yun dahil tao tayo, may feelings tayo. Pero at the end of the day, nare-realize ko na, oo nga no, mali ako sa ganung part. Buti na lang swerte ako dahil may taong kayang maging totoo sa akin. At may care sa akin. So iparating mo sa kanya yan, iparamdam mo sa kanya yan, Bricks, na may care ka sa kanya. Itama mo siya sa pagkakamali niya. At lahat ng tao ay may karapatan sa respeto. Kahit pa iba ang paraan nila ng pagpapahayag ng sarili. Kung si Abeng man ay naligaw o naging desperada sa ganitong sitwasyon, hindi na natin responsibilidad ang buong buhay niya. Pero responsibilidad natin kung paano natin siya itatrato o tinrato. Kaya tama yung ginawa mo, Bricks. Sabi nga nila, hindi mo maitatama ang isang mali ng isa pang mali. So, yung una mong pagkakamali, mali pa rin yun kahit anong reason natin. Pero itong pangalawang pagtanggi mo, nagpatunay lang na na-realize mo yung mali at tinama mo na this time. At yan ang tamang paraan. Temptation will always find you. But it's your response that defines you. Naku, sa lahat ng kababaihan na nakikinig ngayon, hindi lang kababaihan, pwede rin itong nangyayari sa mga kalalakihan. Huwag nyo naman i-downgrade ang sarili nyo para sa pera. At saka isipin nyo din yung taong nilapitan ninyo. Lagay nyo rin ang sarili ninyo sa kanilang posisyon. Yung thought pa lang na hindi ganon kaganda ang buhay niya, siya ay masinop lang, simple lang ang trabaho niya, ibig sabihin ganon kaimportante ang pera para sa kanya. Pero dahil lumapit ka as tao, pinahiram ka niya ng walang second thought. Dahil nagbabakasakali siya
na baka kailangan na kailangan mo yung perang iyon at kahit papaano ay makatulong siya sa'yo. So, dapat matuto tayong ibalik kung ano yung hiniram natin. At please, wag nating gawin na binibigay ang sarili o pamigay ang katawan para lang sa pera. Kung wala kang pambayad, pwede mong diretsahin ang tao, kausapin mo ng maayos, ng mahinahon. Ipaintindi mo sa kanya na baka gipit ka pa, bigyan ka pa ng palugit. Huwag mong gawing gate ang pagiging babae mo para lang malagpasan itong hiniram mong pera. Kasi pag ikaw ay nakaharap ng mga lalaking, sorry for my term, pero yun talaga yung totoo, bastos, at talagang iti-take advantage ka, naku, kawawa ka. Kaya swerte ka pa rin, abeng, dahil si Bricks ang nakaharap mo. Kaya naman sana wag na natin ibaba pa ang ating sarili, sirain ang dignidad natin as babae para lang sa pera. Maraming salamat, Bricks, sa pag-share mo ng iyong confession kay DJ Maine. Sana naliwanagan kita. Kailangan mo lang pangaralan itong si Abeng. Kailangan mo lang siyang itama. At sa lahat ng gusto mag-confess, ikaw ba ay may love problem, self-problem, or even sa mga trabaho mo, o kahit ano pa yan, kahit personal pa yan, ito yung ang hirap i-share sa iyong family or sa iyong friends kasi baka i-judge ka, baka pagtawanan ka, baka magalit lang sila. Kaya naman ako ay open arms, yes, na handang makinig sa inyong confession. Kaya ipadala nyo na yan dito sa 92.3 FM Radio Manila. Or hindi naman kaya ipadala sa ating Viber 0954-406-1967. Maraming salamat, Bricks ng Pasig City. And gusto ko din pasalamatan Uy Dental Clinic, Horticulture by Caldana, Isabero Microblading, Spink Philippines, Zebra Helmets Philippines, Imprint Customs, Kiesta Fruit Game Apple to Apple, Vanity Lounge Aesthetics. At pwede nyo rin ako i-follow sa aking mga social media accounts, Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok, Maine Eugenio, at sa isa ko pang Facebook page, DJ May 92.3. At syempre, dito sa favorite ninyo, Facebook page natin, YouTube, Instagram at TikTok, pare-parehas na 92.3 FM Radio Manila. Ayan na nga, ito na yung pinaka ayaw nyong part. Yung nabibitin kayo, di ba? Ayaw niyo yan eh. Gusto niyo dire-diretso. Di ba para masarap ang tulog? Gusto ko yan, yung may nilulook forward kayo para tomorrow. Para naman mas maging masarap. Masarap ang paghihintay kay DJ Maine. Kaya samahan niyo ulit ako tomorrow night for another Maine Confession. Monday to Friday yan, 10 p.m. to 12 midnight. Dito lang yan sa favorite ninyo. 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-vibes! Kasama ang baby mo sa radyo, ang nag-iisang DJ Maine for the main event. Na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat ninyo. Dahil meron nang magsasabi sa inyo na, good night, baby. I love you. Alam mo yung moment na may ginawa kang alam mong mali, pero pinili mo pa rin kasi sa oras na yon ang sarap eh. Pero pag nawala na yung init, yung thrill, ang bigat pala, guilt, regret, at ang tanong kung pwede bang ibalik ang lahat. O baka sayang na talaga. Para sa mga nasaktan at nagsisi, this once or this song is for you.